Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon na tayo ay Kanyang iningatan sa araw-araw. Tayo Kanyang tinipong muli upang papurihan siya at itaas ang Kanyang pangalan. Ang katapatan niya ay walang katulad, ang pag-ibig niya ay dakila at walang wakas magpakailanman. Purihin ang Diyos. Kaya mga kapatid, ihanda natin ang ating puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, at sa pakikinig ng Kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kalwalhatian, tumayo po tayo lahat para sa ating call to worship and opening prayer. May God be gracious to us and bless us, and make His face to shine upon us, Salah. That your way may be known on earth, your saving grace among all nations. Let the peoples praise you, O God. Let all the people praise you. Let the nations be glad and sing for joy, for you judge the people with equity, and guide the nations upon earth, Salah. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. The earth has yielded its increase. God our God shall bless us. God shall bless us. Let all the ends of the earth fear Him. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong araw-araw na pag-ingat sa amin at patuloy ninyong paggabay sa bawat isa. Kami po ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Naway linisin ninyo ang aming puso't isipan sapagkat kayo lamang lubos na nagkakakalo ng aming iniisip at ginagawa. Amin din pong dinadalangin ng aming mga kapatid na wala pa rito. Ingatan at patubayan ninyo kung saan po sila naroroon. At buksan niyo po ang aming puso't isipan sa pakikinig at pagtanggap sa inyong banal na salita. Maraming salamat po sa inyong walang hanggang biyaya at pag-ibig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inanyahan ko po ang lahat upang mawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa panguna po ng ating music team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating dakilang Panginoong Diyos. Good morning po sa ating lahat. Psalm 67 verses 3 to 5 says, Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Let the nations be glad and sing for joy. For you judge the peoples with equity and guide the nations upon earth. Salah. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Ang awiting ito ay sinulat ni Haring David bilang isang panalangin at panawagan ng papuri sa Diyos. Paulit-ulit niyang binibigyang diin ang pagdakila sa Panginoon at paghingi ng kanyang pagpapala at gandahang loob, hindi lamang para sa Israel, kundi para sa lahat ng bansa, upang makilala at sambahin siya ng buong mundo. Ipinapayag dito na ang Diyos ay umahatol ng matuwid at pumapatnubay sa mga bansa ng may katarungan. Sa Ebanghelyo, ipinakita ng Diyos ang kanyang katuwiran at pagpatnubay upang tayo ay lubos na magtiwala sa Kanya. Sa pamamagitan ng kanyang anak na tumanggap ng kaparusahan na nararapat sa ating mga makasalanan, batid nating lahat ang kanyang kalooban, awa at pagliligtas. Sabi nga niya, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At siya rin ang nagsabi, Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Dahil sa kanyang matuwid na pamamahala, darating ang araw na makikita natin ang lahat ng hinirang sa lahat ng dako na naglalakad sa kanyang liwanag at sa kanyang lungsod ay dadalhin doon ng mga hari ang kanilang kayamanan habang naririnig ang magagalak na tinig at awitan ng mga bansa para sa kanya na nabubuhay magpakailanman. Kaya mga kapatid, ibigin natin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating makapangyarihang Diyos at tagapagligtas. Let's sing Magnificent, Marvelous, Matchless Love. Magnificent, marvelous,
mercy generous. Magnificent marvelous creation is brimming with thankfulness. Their mountains exalt and they stand. The seasons change, watching your faithfulness. My life is sustained by your hand. You count every meadow we trod. You bathe every shade in the sky. Each day of our faces and then your love. Magnificent, marvelous, matchless love. How great, how sure His love endures forever. Magnificent, marvelous, matchless love. What grace that you entered our brokenness. You came in the fullness of time. How far we have fallen from righteousness, but not from your mercy so kind. Your blood is our call to redemption. Your death is our fullness of life. The day of forgiveness flowed as of blood. Magnificent, marvelous, matchless love. How great, how sure His love endures forever. Magnificent, marvelous, matchless love. Your resurrection, you lead us to infinite heights. You'd anything zero take us from. Magnificent, marvelous, matchless. How sure His love endures forever. Magnificent, marvelous, matchless love. How great, how sure His love endures forever. Magnificent, marvelous, matchless love. Let's sing, O Lord, my rock. O Lord, our rock and our Redeemer, greatest treasure of our longing soul. Our God, like you there is no other. True delight is found in you alone. Your grace, your grace, oh how too deep to fathom. Your love exceeds the heavens reach. Your truth, I found a perfect wisdom. Our highest good, and our unending need.
our sword to fight the good deceiver, and our shield against evil love. Our sword when enemies surround us. Our hope when times of sorrow rise. Our joy when trials are abounding. Your faithfulness, a refuge in the night. Oh Lord, our rock and our redeemer, gracious Savior of our ruined life, our guilt and cross laid on your shoulders. In our grace, you suffered and died. You rose the grave and there conquered. You rose our bonds of sin and shame. You rose the grave and there conquered. You rose our bonds of sin and shame. Oh Lord, our rock and our redeemer, may all our days bring glory to your name. May all our days bring glory to your name. Muli palakpan po natin ang ating Panginoon. God bless you. Morning po. Ngayon naman ay dadako po tayo sa ating pananalangin. Sige po, pikit po natin ang ating mga mata. Tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. O Lord, you are our rock and our Redeemer. It is only in you and in you alone that we can stand. It is only in you that we have salvation. And so we praise you, O God, for your redemptive work, as it was carried out, dear Lord, as it is carried out in your Son, Jesus Christ. We thank you for your grace and mercy toward us sinners. And so, Lord, we humbly come to you today, bearing our hearts and our lives in your presence, confessing our sins, and seeking the blessings that Christ has earned for us in his life and death. Just as you have taught us to pray and seek forgiveness for our sins. So we come to you, O Lord, in faith. We ask for forgiveness. We
pray, O Lord, that you would cleanse us and purify us also with your word, that we may continue to walk in faith. Grant us to remember the things that you have taught us and the things that you would also teach us, so that we would be able to continue, dear Lord, to live the life that you have given us, giving glory to your name. Our Father in heaven, we are thankful that you have given us this past week. Salamat, Panginoon, for the past 6 days, because through it, we can accomplish our tasks and our responsibilities. We can be, through the responsibilities, through the jobs that you provide for us, we can be a blessing, Panginoon, sa aming mga families. We can be productive with our hands, and at the same time enjoy the fruits of our labor also. We thank you for these gifts. We also thank you, dear Lord, that through our toil and labor, you have given us reason to look forward to this day, each week. And so, salamat, Panginoon, for this rhythm in life that you have given us. That after every 6 days of work, we can look forward to this day of rest in your arms. We can be refreshed. We can be strengthened and encouraged. We can be corrected and admonished. We can grow in the counsel of your word. And so we are grateful, O Lord, for your work of creation. Today, dear Lord, we also remember our country, the Philippines. Remember our leaders in government, and ask that you would grant them wisdom as they dispose of their duties. We pray that they would do this with faithfulness and integrity. We also pray, dear Lord, that you would continue to guide them. May your wisdom be upon them. Although, Panginoon, we admit that we do not always agree with the decisions that our leaders make. And then the things that they do. Nevertheless, O Lord, we entrust them to you. We understand that our leaders are first and foremost your ministers, your servants whom you have placed in positions of authority to care for the welfare of the people. And so just as you have given them responsibility, we pray, O Lord, that they would also have a sense of accountability for whatever is happening, Panginoon, sa aming bansa. We do not understand everything. We cannot see everything. And this is a confession we make in your presence. But you do. You see all things. You understand all things. You rule over all. And so, O Lord, we entrust them to you. We entrust our country to you. Because you rule over all, this is what gives us contentment as we live our lives each day.
And this is the reason that we can sleep soundly at night. We also pray, O Lord, for our brothers and sisters in government who continue to teach and preach the gospel, the good news of Jesus Christ. Our prayer is that through them we pray that many would come to know you. And that the principles of your word, Panginoon, would be seen in how our government employees and officials conduct their business. In how they engage also with the people. We pray that the principles of your word would be seen in their lives and in the way they work. Dear Lord, we also thank you for the ministry that you have given us. We consider it a stewardship. And so our prayer is that you would continue to guide us, so that we would be faithful, O Lord, in the calling that you have given us to preach, to go and make disciples of all nations, by baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching everyone all the things that you have commanded us to do. And just as you have given the promise to your apostles, which have been passed down from generation to generation, so our prayer is that we would continue to hold on to the promise that you would be with us until the end of the age. Grant us to be faithful in this. We pray that our lives and our speech, our actions, Panginoon, would impact those whom you have sent our way. We pray that we would be able, dear Lord, to speak about the truth of our Lord Jesus Christ. Especially as this world continues, dear Lord, to follow death and destruction. When you, our God, our Creator, has offered life and salvation. So we pray that we will be faithful, Panginoon, to go. O Lord, we also pray for one another. We come to you with our personal concerns. Salamat, Panginoon, that through this ministry we are able to bear one another's burdens through prayer. And so we ask, O Lord, that you would hear our prayers and the burdens of our hearts. O Lord, we pray for those of us who are sick, who could not be here today, and ask that you would extend your healing hands upon them, and that they would be well. We pray for fast recovery for Elias sa kanyang surgery and fever. We ask, O Lord, na if the doctor has given prescriptions already, then we pray that he would also respond sa kanyang prescriptions. May you use the rest and care of his families as well to heal him. Ganon din kay Jacob sa kanyang toothache. We heard, Panginoon, that hindi niya pinatulog ang kanyang parents, and so we pray that you would grant them strength too as they continue to watch over him and care for him, as they look for dentist, Panginoon, para sa kanyang appointment. We also pray, dear Lord, for Mameng sa kanyang knee pain and the physical condition that she is in. We pray that you would grant her to manage, Panginoon, yung kanyang health as she continues, dear Lord, to live the life that you have given her. We pray that you would use, Panginoon, yung rest at saka yung kanyang loved ones, especially during this time. We also pray, dear Lord, for
Muji sa kanyang recovery from surgery, sa kanyang infection. We pray, dear Lord, that you would extend your healing hands also. And especially yung pag-alaga sa kanya, dear Lord, ni Erlin ni Jonah. Dear Lord, we also pray for our students at saka yung mga parents who continue to prepare for this coming school year. We ask, O Lord, that you would grant wisdom, the resources they need para maging maayos, Panginoon, ang kanilang preparations for the start of the school year. For those students naman, Panginoon, who are just about to end yung kanilang school year, we pray that they will be able to submit yung kanilang mga requirements and pass their exams with flying colors. And so we pray that in all these callings, we ask, O Lord, that you would guide us, that we would learn, not only for the sake of knowledge, but that we would grow in holiness. Because you are our Father in heaven are holy, so we are thankful, dear Lord, that through your grace you have called us to a life of holiness. We pray, O Lord, that your Spirit would enable us to follow, dear Lord, in your footsteps. We pray that you would mold us in the image of your Son. And so, dear Lord, we also pray for our families. Grant us, dear Lord, to minister to them your word. Especially, Panginoon, as a church, we pray for the young families you have given us, that we would be able to point them to your Son, Jesus Christ. And so we ask, O Lord, that you would equip, Panginoon, the young mothers and fathers who are here, whom you have entrusted to us. That as they listen to your word and as they continue to study and know you, we pray that they would also be able to raise their children in the fear and wisdom of the Lord. That husbands and wives and fathers and mothers, dear Lord, would come to know you and understand, dear Lord, their role. That you have called us not only to be providers of the physical needs, Panginoon, of the members of our families, but that you have called us to know you and to introduce you. That just as you have made yourself known to us, that we would also make you known, Panginoon. To one another. And so we ask, O Lord, that you would continue to watch over your people. Guide us. Especially now, dear Lord, as we approach you in the study of your word, we pray that you would open our eyes to the truth, that we would see your beauty and excellences. Open our ears as well, so that we would hear our shepherd's call and that we would be able to respond. We are thankful, dear Lord, that through this ministry we can join our brothers and sisters around the world in worshiping you and in ministering to one another as well. And so we pray, dear Lord, that as you display your majesty and glory through your word, we ask, O Lord, that we would also hear, that we would desire, dear Lord, to know you more. And in desiring to know you more, we pray, dear Lord, that you would continue to bless your people. That we would continue, dear Lord, to love you and obey you. And as you speak to us, dear Lord, through your word, we pray that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, and all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Romans chapter 4 verses 9 to 12 sa pangunguna ng ating kapatid na si Ronel Salen.
Tumayo po tayo lahat bilang pagalang sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Buksan po natin ating mga Biblia sa Romans chapter 4 verses 9 to 12. Ito pong sinasabi. Verse 9. Is this blessing then on the circumcised or on the uncircumcised also? For we say faith was credited to Abraham as righteousness. How then was it credited while he was uncircumcised or uncircumcised? Not while circumcised, but while uncircumcised. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had while uncircumcised, so that he might be the father of all who believe without being circumcised, that righteousness might be credited to them, and the father of circumcision to those who not only are of the circumcision, but who also follow in the steps of the faith of our father Abraham, which he had while uncircumcised. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ng Diyos. Nakapagod. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang kinasiyan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito rin ay nagsasaway at tuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano matawid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Ayon po ito sa 2 Timothy 3, 16-17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos na bumula sa ating binasa. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw-araw na ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita at ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas si Jesucristo. Good morning. Ngayon naman po ay hayaan niyo pong buksan ko po ang ating passage sa Romans chapter 4 verses 9 to 12 at babasahin ko po sa Tagalog para po sa ating karagdagang kaalaman. So muli buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 4 verses 9 to 12. At ganito po ang sinasabi. Romans 4, 9 to 12, sinambit nga baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli o tungkol din naman sa di pagtutuli. Sapagkat sinasabi natin kay Abraham ay binilang na katuwiran ang kanyang pananampalataya. Paano nga ito ibinilang nang siya ay bagay nasa pagtutuli o sa di pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di pagtutuli. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kanya, samantalang siya ay nasa di pagtutuli upang siya ay maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya. Bagaman sila ay nasa di pagtutuli upang ang katuwiran ay mabilang sa kanila, at ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kanya nang siya ay nasa di pagtutuli. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Okay. So, nandito pa rin po tayo sa ating series ng pag-aaral ng Book of Romans, The Righteousness of God Revealed. At sa umagang ito, pag-aaralan po naman natin yung verses 9 to 12 in which
we need to understand kung kailan ba na-justify o pinawalang sala si Abraham and why it matters to us. May sinabi po si Augustine, isang church father, tungkol sa banal na kasulatan. Sabi po niya, the New Testament is in the Old concealed and the Old Testament is in the New revealed. Ulitin ko po, the New Testament is in the Old concealed, the Old Testament is in the New revealed. Ang ibig po niya sabihin, para maintindihan daw po natin ang Old Testament, kailangan natin pag-aralan ang New Testament. Dahil ang ginagawa ng Old Testament ay tinuturo po tayo sa pagdating ng Mesiyas, ng tagapagligtas sa New Testament. Hence, ang Old Testament should be read as a witness to Jesus Christ. Although nakasanayan natin, may mga pag nakikinig tayo sa mga preachers, ang nangyayari, ang ginagawang pag-memorialize sa Old Testament. But then when we read the Old Testament, it should point us to Jesus Christ. At para maintindihan naman daw natin ang New Testament, kailangan natin ang background ng Old Testament. Sapagkat doon nagsimula ang kwento ng kagandahang loob ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa mga tuwid, kapag binabasa natin ang Bible, mahalaga na pinag-aaralan po natin ito from front to back, and then from back to front. At dahil ito ay salita ng Diyos, both Old and New Testaments are equally important sa ating pag-aaral. Both Testaments are equally beneficial. They are equally a blessing sa paglago sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus sa kanilang pananampalataya. Tulad ng Bible, ang ating pananampalataya din ay may past na aspect. Bago pa man tayo makakilala sa Panginoon sa panahong ito, may pinangako na ang Diyos sa kanyang mga hinirang. Kumikilos po siya sa kasaysayan ayon sa kanyang panukala. And this is all revealed in the Old Testament. At mahalagang pag-aralan ito sapagkat mahihirapan po tayo maunawa ng ating pananampalataya ngayon at yung mga blessings na natatamasa natin sa New Testament kung wala tayong alam sa pinangako ng Diyos at pagkilos niya sa Old Testament. Therefore, it gives us a proper grounding in God's promises and a better appreciation of His Word. Isa sa mga pagpapala na matagal na pinangako po ng Diyos ay ang pagpapala ng justification by faith, which we have been studying for 4 weeks now. Nasa 4th Sunday na tayo ngayon. At paulit-ulit na itinuturo po tayo ni Apostol Pablo pabalik sa Old Testament. Ganun ang ginagawa niya sa kanyang mga readers. Halimbawa lang sa Romans chapter 3 verses 21, which is doon natin unang napag-aralan ang tungkol sa papawalang sala. Binanggit niya na ang katuwiran mula sa Diyos na hiwalay sa kautusan at hindi ito naaayon sa kautusan ay patuloy na pinatototohanan ng kautusan at ng mga propeta. Yung term na kautusan at ng mga propeta ay collective term para sa Old Testament. Sa Romans 4:1-5 naman, binigyan ni Apostol Pablo ng reference ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos na mare-reference sa Genesis chapter 15 verse 5. Pinag-aralan natin yung last week. At ganun din sa Romans 4:6-8, sinabi niya na maging si Haring David na a man after God's own heart ay naging spokesperson din ng pagpapawalang sala. Sa passage natin sa umagang ito, muli tayong ibabalik ni Apostol Pablo sa Old Testament. And this gives us the opportunity to see another angle of the beauty of God's righteousness revealed for the justification of His people. Kaya sa pag-aaral po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito, panalangin ko po na maunawaan po natin ang biyaya ng Diyos para sa ating pagpapawalang sala. Nawa maging pagpapala ang ating pag-aaral sa umagang ito sa bawat isa, na makita natin ang pagkilos ng Diyos sa nakalipas na panahon para ibilang tayong matuwid at maging kabilang sa Kanyang sambahayan at makatugon tayo sa maayos na pagsamba sa harapan po ng Diyos habang napupuhay po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos.
In our passage this morning, ganito po ang ating magiging tanong. When was Abraham justified? Why does it matter? Para sa atin na bago pa lang sa series na ito, magkaiba po ang justification at saka forgiveness. So, konting definition of terms lang. Wala ito sa outline ko. Ang forgiveness of sins is also a blessing na pinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Pero ang forgiveness, it simply zeroes out yung ating mga kasalanan. Pag pinag-usapan ang pagpapawalang sala, ito po ay legal term na ginagamit nila noong unang panahon at hindi lamang nito zero out o pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ang mismong katuwiran ni Hesukristo ay binibilang sa atin. Kung baga parang tulad sa isang ledger, kung ikaw ay may business, iba sa atin ay may mga sari-sari store, may mga karinderya, alam niyo yung ledger. Dati tayo may utang, kapag ikaw pinatawad sa iyong utang, inaano lang yan, zero out lang yan, yung utang mo. Pero may utang ka pa rin, may ledger ka pa rin. Pag sinabing pagpapawalang sala, yung ledger mo, ang ibinibilang sa iyo ay yung ledger ng Panginoong Jesus. Wala kang utang. Sapagkat ang nakikita ng Diyos ay yung katuwiran ni Hesukristo. Hindi yung sarili nating katuwiran. Which is better? May tao yata. Therefore, ang pagpapawalang sala, kaya ang term na makikita natin sa English Bibles natin, it was credited to Him, it was accounted to Him as righteousness. Yun yung mga terms na ginagamit. Hindi sa atin nilalagay o binubuhos ang katuwiran ni Jesus. Hindi rin sinasabi na yung kanyang katuwiran ay sa atin yun mismo. Hindi. It was credited to us. Yung positive righteousness ni Jesus Christ ay napapasa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, babalikan lang natin ang Old Testament ayon sa binibigay ni Apostol Pablo sa kanyang mga readers. Buksan po natin sa Romans chapter 4 verse 9. Sabi po dyan, is this blessing then on the circumcised or on the uncircumcised also? For we say faith was credited to Abraham as righteousness. Ang intention po ni Apostol Pablo ay patunayan sa kanila na ang pagpapawalang sala ay sa simula pa lang sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So, ginamit niya ang patotoo ng banal na kasulatan kay Abraham at kay Haring David sa verses 1 to 8 na pareho namang Hudyo. Kailangan niyang gawin ito sapagkat yung kanyang mga readers ng panahon nila, konting historical background lang, naunawaan kasi ng mga Jewish readers ni Apostol Pablo sa church at Rome yung ibig niyang sabihin. And in their minds, it's understandable that they are justified by faith. Dahil maging si David ay nagmula naman din kay Abraham at sinasabi natin, sabi niya, dito sa kanyang passage, faith was credited to Abraham as righteousness. And this is based on Genesis 15. Pero ang problema ay na isa pa ay itong mga Hudyo na readers, Christian Jews na kausap ni Apostol Pablo sa Rome, ay pinipilit naman meron sa kanila na pinipilit ang mga Gentile o hindi Hudyo na magpaka-Hudyo. So ang tanong ngayon, nagkakagulo yung church. Ang tanong ngayon, tama ba na gano'n na magpapaka-Hudyo ang mga hindi Hudyo? And so ito yung argument ngayon ni Apostol Pablo. Ever since the Old Testament, it has always been God's plan that justification is by God's grace alone, through faith alone. At ngayon patutunayan niya ito sa pamamagitan ng buhay ni Abraham at yung panukala ng Diyos, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Amang Abraham. Balikan lang natin ang chapter 4 verses 7 to 8 para meron tayong springboard. Sabi dyan, ganito raw ang patotoo ni Haring David ukol sa justification by faith. Blessed are those lawless deeds
whose lawless deeds have been forgiven, and whose sins have been covered. Blessed is the man whose sin the Lord will not take into account. Ngayon, sasabihin ng mga Jewish readers ni Apostol Pablo, if this man is blessed, or rather yung hindi Hudyo, yung mga hentil, sasabihin ngayon ng mga hentil, if this man is blessed, yung sinasabi ni David, if this man is blessed because the Lord will no longer take his sins into account, will the uncircumcised share in this blessedness? Maaari pa rin kami pagpalain, maaari pa rin kami makibahagi dyan sa sinasabi ni Haring David, na blessed is the man whose sin the Lord will not take into account. Maaari ba rin mapasa amin ito? Yun yung issue dito. Yun yung tanong ng mga hindi Hudyo. Meron po bang Hudyo dito? Meron bang magtataas ng kamay? Wala. Lahat tayo hindi Hudyo. And this is why it matters to us. Tuloy natin, verses 10 to 11. How then was it credited? Yun yung tanong. While he was circumcised or uncircumcised? Medyo nakakalito lang no, yung mga terms kasi syempre, kailangan natin maintindihan na yung ating mga translators, sinunod nila syempre yung lingwahe ng mga kung paano ito sinulat sa ancient language, sa Koine Greek. So, medyo kailangan lang natin subaybayan kung paano yung pagkakasulat. Pero sasamahan ko po ang bawat isa sa pag-aaral. How then was it credited while he was circumcised or uncircumcised? Mahalaga kasi sa mga Hudyo na circumcised sila kasi yung circumcision para sa kanila ay para sa kanila sumusunod sila kay Amang Abraham para maging katanggap-tanggap sila sa harapan ng Diyos at sa kanyang sambahayan. So, kailan ba daw, sabi ni Pablo, while he was circumcised or uncircumcised? Not while circumcised, but while uncircumcised. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith, which he had while uncircumcised, so that he might be the father of all who believe without being circumcised, that righteousness might be credited to them. Ngayon mapapansin natin, bumabalik si Apostol Pablo sa kanyang Q&A style, and he now leads them sa conclusion na maging ang mga hentil, ang mga hindi Hudyo ay kabilang sa pagpapala ng justification by faith. How? This time, he goes back to Genesis 15. At napag-aralan natin sa Genesis 15 na nangangamba po si Abraham. Hindi na natin kailangan buksan doon sa mga nag-note-taking, pwede nyo lagay, na muling binabalik sila ni Apostol Pablo sa Genesis 15. Ang nangyari doon, kakatapos lang po ng sagupaan ni na Abraham at ng mga hari na nanggaling sa east at saka yung mga hari ng Kanaan. At pinanalo ng Panginoon si Abraham sa kanilang digmaan. Imagine ilang mga hari ito at nanalo si Abraham. Kaso, nung nanalo siya, nung nagtagumpay siya, nangamba siya. Siyempre, kasi siya yung dayuhan eh. Hindi siya taga-Kanaan. So, ang nasa isip niya, pwede akong resbakan nitong mga hari ito mula sa east at pwede rin siya salakayin ng mga taga-Kanaan. So, paano na? Sino magpapatuloy ng kanya bloodline? Wala pa siyang anak. At saka ang inisip niya ngayon, paano kaya? Tinanong niya ang Panginoon, pwede kaya si Eliezer ng Damascus? Kasi si Eliezer, yung kanyang alipin, na lumaki sa kanyang sambahayan. Pero tinanggihan po yun ng Diyos, hindi si Eliezer ang magiging tagapagmana, kundi ang sarili niyang dugot laman. Nangako ang Diyos sa kanya na sindami ng bituin ang magiging anak at apo ni Abraham. And in Genesis 15 verse 5, we are told, Abraham believed in the Lord and he reckoned it to him as righteousness. Yun yung paulit-ulit na sinasabi ni Pablo dito sa Romans chapter 4 na kinuha sa Genesis 15. Nanalig siya sa Panginoon at ito'y binilang na katuwiran sa Kanya. Ang tanong ngayon ay ito, kailan ba siya binilang na matuwid? Bago ba siya tinuli o pagkatapos? Therefore, timing ang pinag-uusapan dito. Sa Genesis 15, mapapansin po natin doon na wala silang pinag-uusapan tungkol sa circumcision. Hindi pa tuli si Abraham.
Therefore, si Abraham po ay isang Hentil. Wala pang Israel noon. Wala pang mga Hudyo. Ang discussion ng circumcision ay papasok pa sa Genesis 17. Kung tutuusin therefore, si Amang Abraham ay pwedeng sabihin na ama ng mga Hentil na sumasampalataya. Dito sa Genesis 15, 75 years old nang tawagin si Abraham ng Panginoon. And 10 years na siyang naninirahan or 85 years old siya sa Genesis 15 sapagkat 10 years na siyang naninirahan sa Canaan. Sa Genesis 17, 99 years old na siya. At doon pinag-usapan ang tungkol sa pagtutuli. Therefore, he was circumcised 14 years after. 99 years old doon siya tinuli. Ang mga lalaki, alam yan. Meron ba dito tinuli? 99 years old. Pero para sa kanila, may significance ang pagtutuli. Sa atin kasi, rite of passage into manhood. Para sa kanila, ito ang binigay ng Panginoon. At inutos ng Panginoon kay Abraham para maging katanggap-tanggap siya sa kanyang harapan. Sabi ni Apostol Pablo sa Romans 4, ang pagtutuli ay tatak o tanda lamang ng pagpapawalang sala. Hindi ito ang actual na pagpapawalang sala. Sabi diyan, he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had while uncircumcised. It is a sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had when? While uncircumcised. Ano to? Ano tong mga sign na pinag-uusapan nila? Parang ganito lang yan. Ang sign o tanda ay hindi ang reality. But it points to a reality. Ang sabi dyan, it is the seal of righteousness of the faith which Abraham had when he was not circumcised. It points to the reality of the righteousness na natanggap ni Abraham. Parang ganito, isipin natin. Marami sa atin na mga nagmumotor at saka nagdadrive. Pag may nakita kayong sign sa daan, ang sign ng gasoline station, tapos may nakasulat na number na 500 sa baba, ano ibig sabihin nun? Sign ha? Ang ibig sabihin nun, malapit na ang gas station. Ang distansya mula sa iyo, sa puntong yon, ay 500 meters. Yun yung ibig sabihin nun. Pero yung sign na yun ba yung gas station? No, it is not the gas station. It only points you to the gas station. At ganoon din dito, itong sign ng circumcision, it is not the righteousness of God. Hindi yun yung katuwiran. It only points to the righteousness of God. Pero itong sign na binigay kay Abraham, binigay sa kanya ito kailan? Yung sign binigay sa kanya after pa siya. Nangyari una yung kanya sa Genesis 15, tinuring siyang matuwid. Tapos after, sa Genesis 17, dun siya tinuli. Therefore, binilang siyang matuwid nung siya'y hentil pa. Which gives us yung first point. Verses 9 to 10, Abraham was justified by faith before he was circumcised. Before he was circumcised. Ang pagtutuli ay hindi pagpapawalang sala. So bakit daw ginawa ito ng Diyos? Why was it given to him before he was circumcised? Why was he justified before he was circumcised? Ganito raw ang panukala ng Diyos. Sabi dyan sa verse 11b ng Romans 4. So that he might be the father of all who believe, without being circumcised, or kahit hindi patuli, that righteousness might be credited to him, upang maibilang sa kanya ang katuwiran ng Diyos.
Therefore, ang lahat ng nananalig sa Diyos na hindi tuli o hindi Hudyo ay kabilang kay Amang Abraham. Pero hindi dito natatapos ang ating pag-aaral. Tuloy natin sa verse 12. Ano sinasabi ni Pablo? And the father of circumcision to those who not only are of the circumcision, but who also follow in the steps of the faith of our father Abraham, which he had while uncircumcised. So paniwala po kasi ng mga Hudyo na itong blessedness kay Amang Abraham ay para lang sa mga Hudyo. But it was never God's plan na i-confine ang good news sa mga Hudyo lang. Dito nagkamali ang mga Hudyo. Hindi kailangan magpaka-Hudyo para kakalugdan ng Diyos at mapawalang sala. Case in point, early in Paul's ministry, na-encounter niya at ng mga apostol, sina Pedro, ang mistaken idea na ito. So, buksan lang po natin sa Acts chapter 15. Sa New Testament, tingnan natin ano ang naging problema in the early church. Kasi ang nangyari, nakakilala ang mga apostol, pinalaganap nila ang ebanghelyo, pinahayag nila ito sa kanilang mga kapatid, kapamilya at mga mahal sa buhay. Ang mga unang mga Kristiyano ay mga Hudyo rin, mga kapatid nila. Kaso anong nangyari? May opposition within Israel. Sa Acts 15, ito po ang Council of Jerusalem. 8 years ito nangyari before the book of Romans was written. At ganito po ang sinasabi sa verses 4 to 11. Sabi dyan, when they arrived at Jerusalem, they were received by the church and the apostles and the elders, and they reported all that God had done with them. Ang nag-report po ay si Apostol Pablo at yung grupo niya. But some of the sect of the Pharisees, sabi dyan sa verse 5, who had believed, stood up, saying, it is necessary to circumcise them and to direct them to observe the law of Moses. Nung time na ito, may mga Pharisees na sumasampalataya na sa Panginoon. Kaso, nagkamali sila pagdating dito sa understanding nila ng circumcision. Sabi dyan, it is necessary to circumcise them, yung mga hentil, mga hindi Hudyo, kailangan daw tuliin at i-direct daw sila doon sa kautusan ni Moises para kalugdan sila ng Diyos. Verse 6, the apostles and the elders came together to look into this matter. After there had been much debate, Peter stood up and said to them, ganito na ang evaluation or yung conclusion dyan. Brethren, you know that in the early days God made a choice among you, that by my mouth the Gentiles would hear the word of the gospel and believe. And God, who knows the heart, testified to them, giving them the Holy Spirit, just as He also did to us. And He made no distinction between us and them, cleansing their hearts by faith. Verse 10, now therefore, why do you put God to the test by placing upon the neck of the disciples a yoke which neither our fathers nor we have been able to bear? But we believe that we are saved. How? Through the grace of the Lord Jesus, in the same way as they also are. Sinettle nila as early as Acts 15 that salvation is by God's grace alone, through faith alone, in Christ alone, not by circumcision or the law. Walang naliligtas sa pamamagitan ng kautusan. Kasi hindi nga yun, in the past we have studied, hindi yun role ng kautusan. And in God's plan of redemption, pinawalang sala si Abraham nang hindi pa siya tuli upang maging kabilang ang mga hentil na nananalig sa pagpapala. Pati na rin ang mga Hudyo na nananalig din tulad ni Amang Abraham. Sabi dyan sa verse 12, to those who not only are of the circumcision, but who also follow in the steps of faith of our father Abraham, which he had while uncircumcised. Ibig kong sabihin, ang pagiging ama ni Abraham sa buong sambahayan ng pananampalataya ay hindi literal by blood. Maraming naniniwala dyan, ako lalo na yung mga, ano yung term nila, mga black Jews daw. Kasi lagi na lang nila, ang hiling ng mga tao na
hanapin yung kanilang family tree, yung dugo namin, natitrace namin yung dugo namin, yung lineage namin kay Abraham. Dito sa Bible, makikita natin yung plano ng Diyos. At sinasabi ni Apostol Pablo, hindi sa dugo. Hindi ka nagiging kabilang sa sambahayan ni Abraham sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil si Abraham ay binilang na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, it follows na ang lahat ng mananalig, regardless kung ikaw ay Hudyo o Hintil, ng tulad ni Abraham ay ibibilang din na matuwid. Abraham is the father of the community of the faithful, united under one God. Which leads us to the second point. So verses 11 to 12, God ordained that Abraham would be the father of the community of faith, both Jews and Gentiles. God ordained that Abraham would be the father of the community of faith, both Jews and Gentiles. Ma-imagine natin ngayon ang laking gulat ng mga Hudyo na ganito ang tinuturo ni Apostol Pablo sapagkat si Apostol Pablo ay Pariseo. Pero si Apostol Pablo po ay Fariseo na namula sa pahayag ng Diyos. That God had the Gentiles in mind. Kaya nga, hindi agad na tinuli si Abraham at walang kinalaman ang pagtutuli sa pagpapawalang sala. Ganun pa man nais niyang makita na ang pagpapala ng pagpapawalang sala po ay hindi sa pamamagitan ng pagtutuli o pagsunod sa nakagawian sa mga tradisyon, kundi sa biyaya ng Diyos lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. This is what makes Christianity beautiful. We are not saved by our works. Mali ang naririnig natin sa mga social media at sa kultura na kailangan mong gumawa ng mabuti para kalugdan ka o para may points ka sa langit. Kung ganon ang paniniwala natin, kung ganon ang sinusundan natin, patungo po yun sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat yun ang mali. Mismo si Pablo ang nagsasabi dito, ito ang panukala ng Diyos sa buhay ni Abraham. At maging si Abraham ay nanalig sa Diyos para tuparin ang kanyang pangako. Si Abraham, he looked forward to the day when God would fulfill His promise. Tayo, we look back at the fulfilled promise in Jesus Christ. Lumilingon tayo pabalik sa pumaritong katuwiran na pinadala ng Diyos upang mapawalang sala tayo sa pamamagitan niya. Pakinggan na po natin ang patotoo ng banal na kasulatan. Sa Romans chapter 3 verses 21 to 22. Nataanan na natin ito. Sabi ni Pablo, but now apart from the law, the righteousness of God has been manifested or revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ. Para kanina to? For all those who believe. The righteousness of God through faith in Jesus Christ. Hindi through the law or through accomplishment of the law. Hindi. Through faith in Jesus Christ. Pinahayag ng Diyos na si Kristo ang katuwiran ng Diyos. Siya ang binigay para sa pagpapawalang sala ng lahat ng nananalig sa Kanya. At dahil sa Kanya, naging kabilang tayo sa sambahayan ni Abraham at mga tagapagmana ng mga pagpapala na pinangako kay Abraham. So when was Abraham justified? Why does this matter to us? Number 1, verses 9 to 10. I-review lang natin. Abraham was justified by faith before he was circumcised. At number 2, verses 11 to 12. God ordained that Abraham would be the father of the community of faith, both Jews and Gentiles. Mga kapatid at kaibigan, ang mga efforts natin or acts of obedience ay walang ambag sa pagpapawalang sala at sa kabuuan sa ating kaligtasan. Sapagkat tinalaga ng Diyos na simula na ang pagpapawalang sala ay sa biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang.
Dahil si Abraham po ay binilang na matuwid sa pamamagitan po ng pananampalataya, it follows na ang lahat ng mananalig, both Jews and Gentiles, na tulad ni Abraham ay ibibilang po na matuwid. Now, question, can you and I be justified? The answer is yes. Kalooban po ng Diyos na mabilang tayong mga hindi Hudyo sa katubusan at kaharian. The next question is personal. Have you come to faith in Christ? Abraham believed in God and it was credited to him as righteousness. Hindi ko tinatanong kung gumagawa ka ng mabuti. Hindi ko rin tinatanong kung mabait ka sa iyong kapwa. Ang tanong ko, o kung ilan ang ginagawa mong mabuti sa isang araw. Hindi yun ang tanong ko. Ang tanong ko, nananalig ka ba kay Kristo? Because Abraham believed in God. Walang-wala siya. Alam niya mapapahamak siya. Sa kanyang kakayahan, wala. Wala siyang maasahan. Kaya tinanong niya ang Panginoon, si Eliezer kaya, pwede? Tinanggihan din ng Diyos yung mungkahi ni Abraham. Pinapakita ng Diyos sa atin sa Genesis 15 na hindi niya tinanggap ang kahit anong effort ni Abraham. Ang sabi ng Diyos, hindi, magtiwala ka sa akin. Ito ang pangako ko sa iyo. Nagtitiwala ka ba? Ganon din dito. Pinagkaloob na ng Diyos ang kanyang anak ni si Jesus. Siya ang tumubos sa atin. Walang kasalanan para sa mga makasalanan. Binigay niya ang kanyang buhay para sa mga mamamatay at mapapahamak sa walang hanggan. Ang tanong, alam natin na mapapahamak tayo. Lalo tayo mapapahamak sa sarili nating gawa. Question, nananalig ka ba sa Kanya? Nagtitiwala ka ba sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo? If you are, then you are justified by faith already. Kung hindi pa, lumapit ka sa Panginoon at manalangin ka na kaawaan ka niya. Sapagkat si Abraham ay nagtiwala sa Panginoon. With all his wealth and resources, it could not save him. Wala itong magawa sa kanyang kalagayan nun. At nangamba siya. Sabi nga ng Panginoong Jesus, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad ang mga aba. Come to Christ with an attitude that is poor in spirit. Ganyan ang pananampalataya. Kinikilala natin na tayo'y mga aba, mga dukha, at wala nang aasahan kundi ang ating Panginoong Jesus para sa ating katupusan at pagpapawalang sala. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at talikdan ito. At tanggapin mo nang may pasasalamat ang pagpapala ng pagpapawalang sala. Rest in His perfect and finished work, because you are saved not by your works, but entirely by God's grace alone, in faith alone, in Christ alone. Scriptures testify when Abraham was justified. And it matters to us today because we too can be justified. Purihin natin siya, lumapit tayo ng may umaapaw na pasasalamat at pagmamahal sa ating matuwid at dakilang Panginoon. Tayo na lang. O Lord, we thank you for your word. Salamat, Panginoon, for the admonition and correction. Too often, Panginoon, we are quick to listen to what the world says. And we are too enamored, Panginoon, sa mga enticements nito pagdating sa pananampalataya without even looking, Panginoon, sa inyong salita. O Lord, our God, you are our Redeemer and our rock. Our prayer is that as you give us the desire, Panginoon, to search your word, we pray, dear Lord, that we would be diligent in doing so.
pag-aaralan namin ito, Panginoon, ng hindi lamang babasahin, kundi pag-aaralan namin ito. Ituturo namin ito, Panginoon. Hiling namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng karunungan upang ituro namin ito sa aming mga sarili. At ganoon din, Panginoon, sa aming mga pamilya. Nang sa gayon, makarinig rin sila, Panginoon, ng mabuting balita. Ng balita na hindi niyo kailangan ang aming mga efforts, ang aming mga gawa. Wala kayong kailangan sa amin para iligtas kami. Ang kailangan niyo lang ay manalig kami sa inyo. Yun lang ang hiling, Panginoon. Yun yung hinihiling niyong tugon mula sa amin. Wala kami kailangang ibayad. In your grace, you have provided for everything that is needed for our salvation. And so we pray, dear Lord, that we would think about these things. That we would put it to heart. And we pray, Lord, that your word would take root in our lives so that we would bear fruit and glorify your name. We pray, O Lord, as well that as you prepare us and equip us, may you prepare the hearts and minds, Panginoon, of our loved ones as well. Na maging sila ay makakilala rin. Na maging ang kanilang mga mata ay mabuksan din. Makita po nila, Panginoon, ang inyong kagandahan at kagwalhatian. Nabuksan niyo rin, Panginoon, ang kanilang mga tainga upang marinig nila ang tinig ng aming Panginoon. Na marinig nila, Panginoon, ang pagtawag niyo sa kanilang mga pangalan. Na marinig nila ang inyong pagtawag na sila'y mabuhay para sa inyo. Na tulad ng ginawa niyo po, Panginoon, kay Lazarus, ganon din. Bigyan niyo po sila ng panibagong espiritu. Tulad ng ginawa niyo rin, Panginoon, sa amin. Nung kami patay sa kasalanan, binuhay niyo po kami upang maunawaan ang inyong salita at makita ang inyong liwanag. And so, dear Lord, we thank you for your word. May your light continue to shine upon our lives so that we too, dear Lord, through our works and speech, would shine, dear Lord, as lights in this world. So that the people around us, Panginoon, and the people you send our way would see the work that you do and will give glory to your name as well. We thank you, dear Lord, for your word. Glorify your name as we continue to worship you today. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all God's people will say, Amen. Amen. Dumako naman po tayo sa pagbibigay. Gusto ko lang pong basahin ang nakasaad sa James 1:17-18. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay nangangabubuhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw. Na kanya lamang kinababanguhan ang kalituan o anino man ng pagbabago. Sa kanyang sariling kalooban ay kanyang pinanganak tayo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga bunga na unang kanyang mga nilalang.
Tumayo po tayo lahat para sa ating doxology. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa inyong sa aming narinig at salita na aming narinig. At ito po ay pagkain ng aming puso at kaluluwa. Salamat din po sa mga kaloob na aming natanggap. At ito po ay magagamit namin sa pagpapalago ng salita at iglesia. Naway pagpalain po ang bawat isa sa amin at patuloy niyo pong gabayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.